habang ako'y nandito sa studio, abay nagpahabol din ang wellness chef nating Lakwachero. Pero may hatid pa rin po siyang recipe para sa inyo. Panoorin po natin ito. Hello? Ate V? Hindi po si Lucky to. I'm just lucky to be here, opo. Pero hindi po ako si Lucky. Opo. Ay, sige, baka po nagkapalit lang po yung last 2 digits ng number. Sige po. Sige, bye-bye. Okay po. At dahil siya ang tumawag sa atin today, ba't hindi natin i-dedicate sa kanya ang ating shake? Tatawagin natin itong Governor Shake o ang ating Shake for All Season, pero pwede rin siya gawing snack. Gagawin ko rin itong Snack for All Season. Alright, so eto, meron ba kayo nito? Ako meron. Melon. Tsaka watermelon and pineapple. Okay, so simulan na natin. Napakadali lang po nito. Honey. Honey muna, honey. Okay. Some honey. Not just any honey, but Hiling Galing honey. Water. And star anise. Maganda tong mixture na to. Painitan natin. Pero pwede rin siyang maging brine na hayaan nyo lang siya na let it stand. Paano ba sa Tagalog na let it stand? Patayuin? Hindi. Hayaan mo lang siya dyan. Oh, pabayaan mo lang siyang lumasa dun sa tubig. Ayan. Ganun lang kadali. Oh, tapos, skewer na natin to. Pwede nga rin to shake eh. So, gawin mo itong brine na to. Ito yung ipang blend mo dun sa mga fruits na to. Diba? Ito yung mga prutas na walang pinipiling okasyon. Next, ibabrush natin to. Kung wala kayong pang-brush, pwede kayong gumamit ng spoon. O di kaya... Wait. Kuha kayo na to. Okay? Dahon ng sampalok. Pang-brush nyo siyang ganyan. Diba? Di kaya... So, lagay lang natin yung mga prutas natin. Kung wala kayong... Kung ayaw nyo magpabaga, pwede rin kayong gumamit ng... kung meron kayong grill pan sa bahay, pwede din. Pe-plating na natin siya. 2. And then, 3. And just like that mga kapatid, tapos na tayo sa ating Governor Snack or ating Snack for All Seasons. Try nyo! Siyempre ako muna. Magaling! Para ka ring star for all season, chef ha. Dahil kahit anong panahon, kahit nasan ka man, kayang-kaya mo talagang gumawa ng recipe para sa ating mga kapatid. Simpleng dessert na masustansya at hydrating, lalo na po ngayon tag-araw, di ba? At ngayon po, dahil binusog na tayo ni Chef Jeremy, parang ang sarap matulog. Pero naisip nyo na ba na marami ding katakatakang bagay na may kinalaman sa pagtulog? Bakit nga ba binabangungot ang isang tao? At bakit may mga nagsisleepwalk? Sasagutin po natin yan sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV Year 2 Hiling Hiling Pahabol episode. Hiling Galing would like to thank marketingcoach.net. Happy guys, ang lamig. Hi! Hi sa mga nanonood ng Hiling Galing, sa lahat ng mga viewers, hello. Miss ko na kayo. Miss ko na kayong lahat. Ano ba man sabi ko? Dito sa... Alam niyo naman kung nasaan ako, di ba? Dito tayo ngayon sa Big Apple. Na kay Lady Liberty tayo ngayon. At dahil malamig, alam niyo na, prone tayo sa windburn. Alam niyo windburn, yung pag sobrang... Kung sunburn, todo sa araw. Pag windburn, pag sobra naman sa lamig. So minsan magtutuyo yung labi natin. Buti na lang, hihingal ako sa lamig. Buti na lang meron akong dala. Healing oil, o diba? Lagyan mo lang yun dyan sa lips mo. Ayun nga. Flying kiss. Flying healing kiss. Bye-bye. Balikan po natin ang mga katanungan kanina. Baka naman nakatulog na kayo sa kahihintay. Gising na po. Ito po ang mga katanungan. Bakit binabangungot ang isang tao?
Bakit nga ba may mga bagay-bagay na bumabagabag sa atin? Bibigyang linaw yan ni Dr. E. Tutok lang kapatid sa Hiling Galing sa TV, Year 2. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Sa Radyo 5, tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV, tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at sa TV5 with Dr. E and Chef Jeremy, tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ako si Regino B.I. ng Muntinlupa City. Halos 2 linggo akong nagkasakit ng rayuma. Narinig ko ang herbal rhizome pill at Hiling Galing oil at ginamit ko sa loob ng 2 araw at gumanda ng aking pakiramdam. Salamat sa Hiling Galing. Itinatanong ni Ronald Recana, sabi niya, tanong ko lang po kung ano ang gamot sa baradong ugat sa ulo. Ugat na nagbara? Ihiling galing na. Hiling Galing sa TV, Year 2. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Ready na ako, Chef. Hawak na yung kutsara, tinidor. Ang Moloman. Yes, sabaw na moloman. Molomang hiling sangkap? Ang sarap! Hiling Galing sa TV, Year 2. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Balikan po natin ang mga katanungan kanina. Baka naman nakatulog na kayo sa kahihintay. Gising na po. Ito po ang mga katanungan. Dok, bakit po ba binabangungot ng isang tao? Salamat. May mga nagsasabi po na isang uri ng karamdaman. Yung iba sinasabing pancreatitis, ano po. Pero sa natural na paraan ng paggagamutan, ang mga tao pong binabangungot ay yung natutulog ng busog o maikli po ang pagitan ng oras nung kumain at nung natulog at hindi uminom ng tubig. Alam niyo po ba na kahit na dikit ang oras o ilang minuto lamang matapos kayo ay kumain, pwede po kayong matulog ng mahimbing at hindi kayo babangungutin kung kayo po ay uminom ng tubig. No? So kakulangan po ng tubig ang dahilan ng bangungot na yan. Ang bangungot ay tinatawag na sleep paralysis sa Ingles, kung saan ang pakiramdam ng isang taong natutulog ay gising siya ngunit hindi siya makagalaw. Sa Pilipinas, 43 sa 100,000 katao ang namamatay sa bangungot taon-taon. Tinatawag itong SUNDS o Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome. Maraming kaso ng SUNDS o pagkamatay sa bangungot ang iniuugnay sa acute hemorrhagic pancreatitis o pamamaga ng pancreas dahil sa kahirapang tunawin ng sobrang pagkain. Payo ni Dr. E na mahalagang uminom ng 1 basong tubig bago matulog, lalo na kung busog para makaiwas sa bangungot. Dok, bakit po ba nagsisleepwalk? Ito po yung mga tao na naglalakad, umaabot ng kilometro nang sila pala ay tulog. Karaniwan po sa aming pagtatanong, may mga taong ginagawa ito nang hindi nila alam, nagigising sila, nandun na sila sa kabilang bakod o nandun na sila sa nakaupo sa kapitbahay. Yung pala, kasabay ng kanilang pagkilos ay nananaginip po sila. At karaniwan na ang mga panaginip na kasabay ng sleepwalking ay nagagawa ng mga taong galing sa pagkapagod o di kaya naman ay galing sa masayang umpukan o masayang gathering at nanaginip ng naglalakad na siya po ay tulog, no? Okay. Kailangan lamang po ay i-restrain natin dahil baka mapahamak ang mga taong naggagala nang sila po ay tulog, no? Ang isa pang tanong, Dok, bakit po ba nag-grind ng ngipin pag natutulog? okay. Bakit parang nagngangalit ang ngipin, tumutunog? Nakarinig na po ba kayo ng taong habang natutulog ay parang ngumunguya na wala namang kinakain? Yun po ang teeth grinding, no? May mga tao po na aming tinanong at sinasabing nakalakihan na nila. Parang hindi sila conscious na nangyayari yun, pero paulit-ulit na ginagawa po nila. Hindi po nila alam na nangyayari ito.
Ang teeth grinding ay tinatawag ding bruxism. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay maaring dulot ng stress, anxiety, abnormal bite, balikong ngipin o sleeping disorder gaya ng sleep apnea. Karaniwang hindi alam ng taong may bruxism na ginagawa niya ito. Kadalasan, pinagsusuot ng mouth guard ang mga pasyenteng may bruxism. Pinapayuhan din silang umiwas sa mga pagkain at inuming may caffeine at alcohol. Bawal din ang chewing gum upang ma-relax ang mga muscles ng bagang. Maaari ding maglagay ng warm compress sa pisngi malapit sa tenga kung saan nagdudugtong ang skull at jawline. Dok, bakit po may natutulog na nakahubad? Ayan, sabi nga po nila, walang basagan ng trip, di ba? May mga taong nakabold pag natutulog. Dahil, maaaring because we are in a tropical country, ay mainit ang panahon, lalo na kung walang air conditioning unit sa kanilang kwarto, so naiinitan at mas komportable po sila pag sila ay walang suot na damit. Ang problema lang po, baka biglang lumindol at mapatakbo kayo sa labas, ay matakot po ang makakasalubong nyo. Isa pang tanong. Dok, bakit hindi ako makatulog pag walang kumot? Ayun. May mga tao po talagang ganon, no? Na hindi makatulog pag walang kumot. Feeling po nila ay naka-expose ang bahagi ng kanilang katawan na parang walang proteksyon. So, feeling of insecurity ba na ayaw niyang nakalabas ang kanyang paa, baka makagat ng daga, no? Or baka may naninilip, di ba? Or baka magkaroon ng kabag ang kanilang tiyan. So, ito po iba't ibang rason na minsan sa kanilang pagtanda ay nawawala naman, no? May mga kakilala po ako na nung bata pa ay ganyan, kahit napakainit ang panahon nakakumot, pero sa kanilang pagtanda ay nag-iiba na ang ugali sa pagtulog. Ang isa pang tanong, Dok, bakit po ba kailangan gumamit ng abrasador? alam niyo po ba yung abrasador? Ito po yung mas malaking unan, no, kaysa sa ating nasa ulo. Mahaba, ang iba ay bilog, ang iba ay pahaba lamang. No? Ito po ay ginagamit ng mga taong gustong-gusto nilang may niyayapos. No? Maaaring komportable po sila sa kanilang pagtulog, pero may mga pagkakataon po na kinakailangan ng abrasador dahil halimbawa, iniipit ng kanilang dalawang hita